na si Romualdez, na si Bongbong Marcos, 10 na mga magnanakaw at walang prinsipyo na sa gobyerno ngayon. Ako po si John Abenes. Taga Cebu po ako. I am an accountant and I am a law graduate. For 20 years, I've been finance and accounting executive in export industry. Tapos, executive din ako sa real estate sa Cebu and Visayas. So, most of my life, I work in the corporate atmosphere. Tapos, I started writing about national politics in 2020. Actually, I started in 2016. But in 2020, when I started writing about Tatay Digong, I always have a viral article. But I stayed as corporate employee pa rin, executive sa real estate. But my heart keeps on telling me, we don't belong there. Dapat, tutulong kang tukawin ang natutulog na bansang Pilipinas. So, madalas akong mag-viral sa social media. I'm more into English writing, tapos political analysis. Tapos I've had my share ng mga tinatawag na viral. In fact, this year, nung nagsulat ako about GAA, nagalit ang Malacanang at si Torre nagpasikat. Kaya yung bahay ko sa Cebu, ni-raid ni Torre with at least 20 CIDG officers para kunin yung cellphone ko at mga computer para lang maharas ako. Tapos sinabi ko sa sarili ko, ano bang nagawa ko? Ang sinabi ko lang naman ay ang totoo. I realize ang pagsasalita ng totoo, magiging kalaban ka ng walang huyang mga magnanakaw na nasa gobyerno ngayon. Bakit sa panahon ni Tatay Digong, ang dami kong mga sinusulat, okay naman. Pero in the last 3 years, I made it to the headline dahil isang vlogger na si John Abenes kailangan ng 20 CIDG officers para lang iharas ang bahay ko. Ano bang kasalanan ko? Nag-organize ako, 10 ng mga kasamahan ko sa Cebu, ng rally dahil inimbita namin si Tatay Digong. Gusto nila na patahimikin ang mga taga Cebu, gusto nila na matagot ang mga taga Cebu at walang dadalo sa rally namin last February 22 dahil andon si Tatay Digong. Pero nagkamali sila. Nagalit ang taong bayan. Napuno ang venue namin at sa nakita ko, isa yun sa pinakamalaking rally na nangyari sa Cebu in the last many years. Anong ginagawa ko rito ngayon? In the last 6 months, ginawa na namin doon sa Cebu ang pinakamalaking rally, pinakamataas na karaban para isigaw na galit na po ang mga Cebuano sa kurakot na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kahaba-haba ng karaban, 20 kilometers, 40,000 people, 60,000 people. It was not enough. Sabi ko, okay ang naging social media influencer, okay yung ang dami kilala yung pangalan mo, okay yung parang minsan celebrity ka, okay picture kasi may contribution ka, but it's not enough. Last Sunday, pinuntahan namin yung bahay
ni Tambaloslos doon sa Maria Luisa. Kinalampag namin, nakita ko dalawang video namin, more than 1 million views. Was I happy? Yes. But not happy enough because it will not produce result. Parang minsan sabi ko, naglulukohan lang tayong mga Pilipino, nagpapasikatan tayo sa social media, but the result of removing and solving the problem, hindi nangyayari. Kaya sabi ko sa mga kasamahan ko sa Cebu, we are very united doon. Sabi ko, walang kulay-kulay, walang grupo-grupo. We are all Filipino. We wear the Filipino flag. We wear the Filipino identity. Let's not promote our own self-interest kung ano man yung grupo mo. Kasi marami na sa atin gusto na pag meron ng mangyayari, gusto agad, okay, ito yung grupo ko. Nakikita ko sa atin ang nangyayari, parang bootlicker na lang yung yung pagiging makabayan natin. Kaya sabi ko, okay, I will go to Manila because nasa Manila ang center of power. Kahit alugin pa namin, sunugin pa namin buong Cebu, walang mangyayari. Pag walang mangyayari dito sa Manila, I spent my own money. I forgo all many important things in my life and my family because I want to be part of this struggle. Successful or not, it doesn't matter. Ang mahalaga, may mga totoong Pilipino na handang lumaban. Minsan, nagmamadali tayo na makuha natin yung panalo. Diba? Pero, kung nasa puso natin ay hindi pagmamahal sa bansa. Kaya minsan, short-sighted ang nakikita natin. Ang reason ay wala rin. Kumbaga short-term. I am here not because I totally believe na talagang may mangyayaring talagang masipa si Bongbong Marcos, which in my heart, I want to happen. But, it is enough for me na kami mga taga-Cebu, mga Bisaya, mga Mindanao, ipakita natin na handa tayong mamatay. Lalaban tayo kahit walang resulta, dahil alam natin ano ang tama sa ating bayan. Ang nakakatakot na kalaban ay yung walang hinihingi, walang tapat na inintay. Ang taong nagmamahal sa bayan, yun ang pinakadelikadong kalaban. Yun ang kinatatakutan ng mga kriminal, ng mga Ako po si John Abenes. Taga Cebu po ako. Ako po si John Abenes. Taga Cebu po ako. I am an accountant and I am a law graduate. For 20 years, I've been finance and accounting executive. Marining sinabi nila, anong nangyari sa'yo? General Brenner. Rin si General Brenner. Pero, kung ang mga Pilipino magtatakita ng totoong tapang, nung nakikita nilang tapang, yung hindi na nabibili, yung hindi na naaareglo, yung talagang totohanan na, PPO at PPO ang mga magnanakaw. Dahil ang mga magnanakaw, wala sa puso nila ang magsakripisyo. Gusto lang nila magkapera. Kaya si Martin Romualdez natakot. Dahil nakita niya na kahit kunti lang tayo dito, kunti lang. But that is just the tip of the iceberg. Tip lang tayo ng totoong nagagalit na milyon-milyong Pilipino.
Hindi bababa si Martin Romualdez kung nakita niyang wala tayong ibubuga. Meron po isang timing na spark, isang timing na magkakaisa tayo. Tapos, pwedeng mangyari bukas, pwedeng mangyari nakawa, at malaking tsansa na mangyari ngayong September 21. Kaya, wala akong duda, sabi ko, I will stay here in Manila as long as it takes, or I may not come back to Cebu to my family. But I will not let Filipino like you, like every one of us, I will not blame you. Kasi sa totoo lang, minsan sinasabi natin, ang dami ng mga Pilipino, 120 million. Sa ngayon, konti lang po ang mga Pilipino. Konti lang po ang totoong Pilipinong nagmamahal. Yun lang po ang nagpapakita ng sakripisyo. Pag hindi tayo nagsakripisyo, pag hindi tayo handang ibigay ano man ang kailangan para tayo magiging makuha natin ang mithi natin, wala tayong karapatan tawagin ang sabihin natin mga na Pilipino. Kaya minsan nakakaawa yung Pilipino. Sa buong mundo, ang tingin sa atin utusan. Ang galing natin magsalita, well-educated, pero ang nangyari, walang trabaho na ibigay ang gobyerno. Our product are professionals being slaves around the world. Why? Because there are forces na sadyang kukurakutin in Pilipinas para hindi tayo asenso. Alam ba natin ito? Hindi po by chance na hindi yumaman ng Pilipinas. Ang pagiging kurakot ang nagawan ay sinasadya po yan. Dahil ang mga Pilipino ay isa sa pinaka-talented na race sa buong mundo at meron tayong mga resources na pag tayo ay nagkaisa, wala yung Singapore ang liit. Kahit ang Japan, kaya natin yan. Ang kailangan natin, ang tinawin natin, at matinong mamamayan na handang lumaban kung ano ang tama. Kaya hindi ako nangyayang sa mga panahon na ginulugan ko. I've never been happier. Right now, I don't have a 9 to 5 job. Morning until 5. I am now a consultant. But no matter what, there is joy in my heart because I see a lot of heroes like Mark Kulita, like Tatay Digong, like all those in the government also fighting for us. Sabi ko, marami tayo. Ang kaso, hindi lang tayo nagkaisa na okay, at one time, magkaisa tayo, gagawin natin, tatalanin natin. Pero walang duda, marami na po tayong Pilipino ang gising, lalo ang mga OFW. Ang isa sa pinakagising na sektor sa mga Pilipino ay ang mga OFW. Nakita nila kung paano naunlad ang mga ibang bansa na wala ng mga resources at walang talent. Tayo hindi ito na sa atin natin. Kaya dapat lang tayong mga Pilipino matutong mahalin ang kapwa natin Pilipino. Dahil sa nakikita natin, tayo lang nasa baba ang nagreklamo, pero yung nasa ibabaw na kunti lang sila, hindi natin masita-sita. Kaya andito ako, sabi ko, okay, with my wife, tita, sabi ko, okay, punta tayo ng Maynila. Let's forget everything. I want to go home, Cebu, na iba na po sana ang presidente. Dapat na siyang bumagat. Dahil nakikita ko na yung magkatapang nakikita ko na yung mga retired generals, retired colonels, officers, sanda na po sila ano man ang mangyari. Sabi ko, kung meron tayong mga matatapang na tulad nila,
Eh, ako wala eh. Inigay ko na. Matagal ko lang sinabi nung nilala ko ni Tore. Sinabi ko kay Tore, Tore, Gano'n. kung talagang matapang ka, nakita tayo ng ulan. Kasi tinawanan niya ko eh. Tanuro ako, iyakin daw ako. Kaya dinis sabi ko, Tore, kung talagang matapang ka, I want to meet you face to face. Tayo lang dalawa. You can choose any kind of fight. I just want to test you kung talagang matapang ka. Episode naman pala talaga, sorry. After that, hindi na nabanggit ni Tore ang pangalan ko. Pinagsilbihan ni Tore ang bangag na administration. Anong nangyari sa kanya ngayon? Sinipa, nabudol. Kaya ganon ang mensahe kay General Bronner. General Bronner, ang nangyari kay General Tore, papay. Basta tama ang pinaglalaban mo. Tulad nga po ng sinabi ko nung nakaraang araw sa batasan. Ako po'y handang mamamatay para sa ating inang bayan. Sabi ko, kahit balin pa ako habang nagsasalita ako, ay kaya kong tanggapin. Sapagkat pag ginawa sa akin yon, isang malaking karangalan para sa isang ordinaryong Pilipino na namatay dahil pinaglalaban ng kanyang inang bayan. Kaysa naman sa mga politikong ililiping sa libingan ng mga bayani na wala namang ginawang kabayanihan. Tama! Galing! Kundi ang ginawa lamang ay magnakaw sa kaba ng bayan na kahit kailan ay hindi kabayanihan. Amo! Ang tunay na kabayanihan ay pakikipaglaban para wakasan ang korupsyon sa ating bansa. Kaya mga kababayan, kami po'y paulit-ulit na nakikiusap sa inyo. Magsama-sama tayo. Huwag po natin ang gawing bagay na ito kung wala po tayong malasakit sa ating bansa. Alam niyo po, yung iba dyan na nanonood sa social media, sabi, sawa na ako sa mukha ni Kuya Bench. Wala kayong magagawa. Hindi kayo pumupunta dito eh. Kung pumupunta kayo dito, di sana kayo naman dito nagsasalita. Okay, mayroon tayong mga bisita daw na nagbigay ng mga pagkain. Salamat po sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa aktibidades po natin ngayong gabing ito. Napakarami po nating mga pagkain, napakaraming tubig, patuloy po ang pagdagsa. Kaya sa mga kasama po natin na nagugutom, tinabilang po natin dito sa loob. Kaya kung meron po nagugutom, feel free para po sa ating lahat to, wala pong bayad dyan, sapagkat yan po ay idinonate ng ating mga kababayan na yun po yung napili nila paraan para po tayo ay tulungan, magkaroon pa rin po tayo ng lakas, nang sa ganon, magpatuloy po ang ating tatag ng ating katawan para po magtuloy-tuloy ang ating panawagan. Kanino po? Ngayon po ay nasa harap po tayo ng Campo Aguinaldo at kinakatok po natin ang puso ng ating Chief of Staff, ang mabuting General, si General Romeo Browner Jr. na sana po ay pakinggan niya ang taong bayan, no? Mga kababayan, nandito po tayo ngayong gabi, nagsusumbong tayo sa kanya. Kasi wala na po tayong matakbuhan eh. Dahil itong mga politiko natin, mga tengang kawali na. Talagang mga terrible na po. Yung kanilang pagkahayop, no? Terrible na ang kanilang pagkagahaman at pagkakapal ng muka. Wala na tayong matakbuhan. Kaya nga po nandito tayo sa Campo Aguinaldo ngayon. Sana po ay naririnig ang ating tinig. Nababasa naman po ninyo ang ating nasa likuran. Ito po ang ating ipinapanawagan ngayon doon sa mga nakakaintindi. Bakit daw Campo Aguinaldo sinusugod natin? Samantalang ang problema
Ang ulo ng problema ng ating bayan ay naandun sa Malacanang. Yung Malacanang, No. yung Malacanang nga po, after a year ng kanyang panunungkulan, nanawagan na ho tayo. Kasi ho, lumutang yung sinabi ni Tatay Digong dati na tayo ay merong presidenteng bangag. Nanawagan na tayo ng hair follicle drug test. Pero wala Hindi tayo pinakinggan. Pagkatapos yung mga nakaraang SONA pinagmalaki, meron daw tayong bilyon-bilyon at 5,500 flood control project. Na ngayon lumalabas, puro ghost project to. Halos lahat. Pero ganun pa man, anong ginagawa ng presidente? Tinatrabaho niya yung hindi niya dapat trabaho. May ibang dapat gumawa niyan. Pero bilang isang presidente, ano po yung dapat niyang gawin? Dapat po, magpalabas siya ng isang matapang at talagang totoo may pananagutang accountability. Kaso wala Di ba po? Tama ba ako mga kababayan? May accountability ba ngayon? Wala! May nakikinig pa sa ating reklamo? Wala! Kaya po tayo nandito sa Campo Aguinaldo. Dahil sinasabi malinaw ng ating konstitusyon, ng ating general ng Armed Forces of the Philippines, kasundaluhan at kapulisan ay naandyan sila to protect and to preserve, to protect the people and to protect the state. Rampant na po yung pagnanakaw Kahit nga po yung mga kapatid natin kapulisan nandyan ngayon nakikinig. Nasaan na yung kanilang PBB? Binibigay ba sa kanila? Kahit tanungin ko sila, hindi sila sasagot. Pero sa puso nila, alam nilang ginagago rin sila ng gobyernong ito. Kaya nga papasahin natin ano sabi, General Bronner, the people want to talk with you. Kaya po tayo nandito. Kaya yung mga nandyan po sa social media, ang dami nyo rin reklamo, ang dami nyo kyaw-kyaw, ba't wala kayo dito? Ipakita natin ang numero ng mga kababayan natin na gustong manawagan kay General Bronner. Pasensya ka na, General Bronner. Nandito po kami, pakinggan nyo kami. Hindi dapat ang gobyernong magnanakaw ang iyong pinoprotektahan. Hindi dapat pinagtatakpan ang mali ng kasalukuyang administrasyon. Wala na matakpan ng taong bayan Yung putang inang kongreso, puro magnanakaw na yun dyan. Tama nga. Sabihin nyo nga, putang inang kongreso. Galisin nyo, putang inang kongreso. Putang inang senado. Putang inang senado. Galit na ba kayo? Bakit tayo nandito nananawagan tayo ng tulong kay General Bronner? Tama? Yun ang dahilan. Ano pa man kaya tayo nandito. Kaya yung mga nandyan, magpunta kayo dito. Kailangan natin ng numero. Sino paniniwalaan? 10, 20, 30. Matitinag ba natin si General Bronner? Kukunti pala kayong mga bukong kayo Tama mali? Magpunta kayo dito. Alam ko may pasok bukas. Pero hinihingi ng ating sambayanan, ng ating inambayan, ng ating kabataan, ang inyong sakripisyo. Lumabas kayo. Kung hindi tayo magtutulong-tulong, hindi tayo magsasama-sama, hindi lalakas ang ating tinig, sa laki ng pader ng Campo Aguinaldo, maririnig ba tayo? Maririnig ba tayo? Hindi tayo maririnig. Kaya nga yung mga political na kulay ninyo, putang ina, itabi nyo yan. Hindi natin kailangan magpataasan dito. Taong bayan, tayo, kayo, ako, ikaw. Apektado tayo, pati ang ating mga kapatid na kapulisan. Walang tutulong mga kababayan, wala.
Kaya yung mga iba dyan na nagmamagaling simula kagabi, bakit yun nilusob ang Camp Aguinaldo? Gonggong! Hindi namin nilusob ang Camp Aguinaldo. Nagpunta kami dito, malinaw ang sinasaad ng aming panawagan ng United People's Initiative. General Bronner, pumanig sa bayan, pumanig sa kinabukasan. Isa pa, General Bronner, it is time you support the call of the people. Nagmamakaawa tayo, taong bayan, tama? Wala na tayong maalalapitan. Mismo ang Supreme Court, mukhang mga duwag na rin. Sapagkat hanggang ngayon, indefinite, ang GAA 2025 na alam naman natin napakaraming inilagay na putang inang insertions, hanggang ngayon hindi dinidinig. Ang COMELEC, talo na si Abante, tama? Bakit putang inang nakaupo yung Abante na putang inang yan? Ang Gabriela, talo, tama? Ang Duterte Party List, panalo, tama? Bakit putang ina komunista ang ipinalit? Mga baliw Hindi yun. Duterte Party List na alam naman natin neutral at para sa kabataan, para sa taong bayan. Bakit komunista ang ipinalit? Lahat ng sangay ng gobyerno, wala na tayong mapili, wala na tayong maitangi. Sagutin niyo ako ng malakas. Sagutin niyo ako ng malakas. Ang eksekutibo ba ay kurap? Magnanakaw! Ang judiciary pa ay walang pakialam? Wala! Paano yung kongreso? Anong meron na doon? Magnanakaw! Ulit, anong meron na doon? Magnanakaw! Putang ina nyo, huwag nyo kaming gaguhin. Ang ipinalit nyo kay Tambalaslo, si Bojiti, isang land grabber, at isa ring mukhang pera. Isang mandambong. Galing sa pamilya ng dinastiya, si Bojiti, sino ginagago yung mga putang ina nyo? Ginagago ba tayo? Ginagago ba tayo? Bakit nandiyan pa rin kayo nanonood? Hindi kayo magpunta rito. Kanya-kanya na. Hindi natin inaaway ang kasundaluhan. Lalo na ang ating chief of staff. Nandito tayo. Gusto nating iparamdam na hirap na tayo. Galit na ang taong bayan. Pero umiiyak na lang tayo sa ngit-ngit. Wala tayong magawa, putang inang gobyerno to, tama? Sino tutulong sa atin? Sabi ng konstitusyon, ang Armed Forces of the Philippines shall protect its citizens, protect the people, protect the state. Tama? Tama. Tingnan ninyo yung mga kapulisan natin, mga kapatid. Tayo lang ang nagkakandak ng mga pagpupulong na wala silang hawak na kalasag. Bakit? Alam nila, hindi nila tayo kalaban. Tama? Tama. Sino ang kalaban? Ang magnanakaw. Ang magnanakaw. Walang doble. Meron ang pader ng Campo Aguinaldo at gaano kalakas na tatagos ang ating tinig para pakinggan tayo ng ating mahal na general. Taong bayan, kailangan namin kayo. Gusto niyo bang matapos ang taon na to na ginagago tayo? Hindi! Gusto niyo bang matapos ang taon na to na inuulol tayo sa investigasyon sa Kongreso? Hindi! Gusto niyo bang matapos ang taon na to na pinapaikot pa rin tayo ng putang inang gobyerno? Hindi! Sino ang tutulong? Sabay-sabay! Tawagin natin! General Bronner! Isa pa! General Bronner! Lakasan! General Bronner! Halikan na po kayo! Nagsusumbong kami sa inyo! Hindi kami nandito para guluhin ang Campo Aguinaldo. Wala na matakbuhan ng bayan eh. Ang Supreme Court, mukhang duwag na rin at baka ang buntot. Ilang beses na hanggang ngayon, ang GAA 2025
ay hindi dinidinig ang Maharlika Fund, ang PhilHealth Funds, at kung ano-ano pang mga pera, napakaraming pera. Putang ina, ninakaw na. Papayag pa ba tayong ganon? Hindi! Ilabas yun, litig to sa leeg. Papayag pa ba tayong ganon? Hindi! Huwag tayong pumayag. Kaya yung matatapang dyan sa social media, samahan nyo kami dito. Ang kailangan nila, maipakita natin na tunay ang bansang Pilipino, iyak na, sakit na. Eh kung sasampu tayo dito, sinong maniniwala sa atin? Meron ba? Wala! Lumabas kayo! Yan ang tanging solusyon. Nandito kami, 5 araw na kami. Hindi kami nagrereklamo, pero ang ginagawa namin, para din sa taong bayan, para sa inyo. Pero kayo, nandyan kayo sa social media, puro lang kayong tapang, wala naman kayong magawa. Kung ganito ang mangyayari sa ating bayan, kung walang natitirang matapang na Pilipinong lalaban, putang ina, matulog na lang tayo pare-pareha. Sama? Pumunta na kayo dito, magsalita kayo dito, manawagan kayo, mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Teka lang, may singit lang ako. Nakikita ko yung mga posts ni Sas, nila Joey, yung mga favorite vloggers natin. Ang dami-daming likes! Ano, puro likes na lang? Asan ang pictures? Nasan kayo? Yung mga puro likes, puro load ng vlog, puro reklamo sa Facebook, pero wala naman kayo dito. Oh, ano na? Diba? Puro tayo mabuhay ang Pilipinas sa Facebook. Pero lumabas kayo. Kasi kailangan namin kayo dito. Oh. Ayun lang po. Pasensya na. Bugso lang ng damdamin kasi nakaka-frustrate na eh. Wala karapatan mo yan, kuya, bilang isang Pilipino. Pilipino tayong lahat. Dapat nagsasama-sama tayo lumaban. Hindi po ako nakainom. Yun lang po. Salamat. Okay. Maraming salamat, kuya. Totoo naman po ang sinabi ni kuya. Huwag kayong matapang sa social media. Pumunta na kayo dito. Ngayon naman po, pakinggan natin ang isang boses naman. Boses nang galing din sa malayo. Boses ng ating kasamaan. Boses ng isang social media personalities din po. Boses ni Kuya Jun. Happiness. Kuya Jun Abini.